Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo naman ay papasok sa medyo exciting na pangyayari na mga kaganapan sa sunod na linggo, particular sa June 4, pagsimula ng flood control na investigasyon ng Subcommittee on Flood Control na pinangunahan ni Rodante Marcoleta, ang pinagyayabang ng Pampanga, Tarlac at lalawigan ng Rizal. Ito po, bago ang lahat, magpamusika muna tayo para sa ating paboritong si Sara Duterte. Ito po. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, kasunod naman, ang musika naman natin para sa ating channel na ginawa ni Alfredo Hicale from Australia. Ito po ang reggae na version ng ating paboritong kanta sa Toto Tirador. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasyo mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, Morning, Neng. may Morning, Jan Distresa. prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Morning, Arizona, Evan Waktagan. Hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka Rina pa. Belino. Ikaw Today. ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Nangwagan mo dyan. Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan.
sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tayrador, taong masaligan. Toto Tayrador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tayrador, hindi ka nagbabago. Kontirado. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay ang kasunod na mangyayari dito sa pag-anunsyo ni Alan Peter Cayetano na magsimula na po ang flood control investigation, at ang tinalaga po ay walang iba kundi si Rodante Marcoleta, na siya po yung Blue Ribbon Committee Chairman para sa flood control. So yan nga ba, Arman Gahasan, dumami namang viewers mo, attorney, maraming salamat po. Edgar Nation, maraming salamat, good morning. Si Daybot, morning, good morning. Okay, so ito ngayon ang ating pag-usapan. Ngayon, bago natin maglagay tayo muna ng introduction kung ano bang inaantay natin. Ito po, sample lang nung nakaraang tanong ni Rodante Marcoleta nung nakaraang naunang hearing ng Blue Ribbon na siya pa yung chairman. Ito po. Ito. Admission. Ba't hindi mo maibigay man lang yun? There is nothing secret in that. Otherwise, pero meron kayong paborito, merong hindi. Parang namimili kayo. It is a selective process. Yan, Sure deny naman natin. Of the memorandum of I'm not agreement, asking for details. Sabihin mo lang, was it made a requirement? restitution is part of the details, sir, which is provided for in any memorandum of agreement, if you're going to ask me. So if it is going Bago to siya be there- makapag-apply, restitution will be required. not necessarily, sir. O, Not paano? necessarily. Ito kailangan sabihin ko, palagi kasing sinasabi ng mga ibang tao, I am trying to defend the Discayas. No, I am trying to maintain what the law says and provides. Dahil alam ko na wala namang sinasabing restitution, gusto naman nilang magpa-cover para sa ganun, may protection naman sila because they are aiding the state to prosecute kung sino-sino may kasalanan dito. Bakit hindi natin i-apply ang batas? Ngayon, sinasabi mo na naman, tinatanong ko lang, may restitution applied to Yusek Bernardo. He was granted already provisional admission. Ba't hindi mo maibigay man lang yun? There is nothing secret in that. Otherwise, pero meron kayong paborito, merong hindi. Parang namimili kayo. It is a selective process. May I respond, Mr. Chair? Yes, you may respond. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application. Yun ang ginagawa No, the process mo. of You're making application, a sir. selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is Oh. not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. no, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is no What? explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. And if there is agreement as to restitution, Alam mo, yung the same can memorandum be of included. agreement, hindi siya kasamang restitution. Yung pagka siya ay na-admit na as state witness, kaya mo lamang siya lalagyan ng memorandum so that he can cooperate with the DOJ in prosecuting this case. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun doon sa memorandum. You are debating from the law itself. Tama si Marcoleta dito, tama. Mali dito si There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that yung problema. Apply, ba't pinipilit ninyo?
ninyo eh. Palagi kayong ganyan kung makipag... Ano, Hindi, sir? para maintindihan ito, sa aspeto na ito, yung unang bumbahan ito, si Diskaya ay nagpo-propose sa panahon na si Rodante Marcoleta ang hepe ng Blue Ribbon na magiging state witness at ituro niya ang lahat ng mga congressmen, mga senador na nanghihingi sa kanya. Ganun ang kasimple yan. Tapos, very obvious, hinaharangan nila ni Boying Rimulya at saka ito si Attorney Richard Padulyon na siyang Prosecutor General. At alam mo ba, ano ang dahilan kung bakit? Ang number one na dahilan po kung bakit hinaharangan nila, which is, maliban kay Romualdez, itong isa sa pinakamalaking target o mission ni Dante Marcolita. Si Diskaya po ang isa sa pinakamalaking kontraktor sa Ilocos Norte. Yan ang talagang ang ayaw nila na magiging state witness yung mga Diskaya kasi magsasalita na yung mga Diskaya. Kakotsaban niya din si Sandro Marcos. Kakotsaban niya si dating regional director ng Ilocos Norte, ng Ilocos Region DPWH na si Rene Tan, Engineer Rene Tan, na siyang husband naman ng gobernador, ng kurakot na gobernador ngayon ng Quezon Province na si Gobernador Tan. So yan po ang pinakamatindi dyan. So ito, tapusin na natin sandali, pakinggan na natin. Ito naman po ay, ito yung araw na lumitaw si Gutesa at ang isa sa gagamitin ni Rodante Marcolita para maungkat ang lahat ay walang iba kundi si Gutesa. At siyempre pa, yung 18 Marines at 2 Philippine Army na soldado doon sa 18 doon. So 16 lang pala ang Marines. Pagkatapos, ipapa-video conference na testimonya niya si Saldico. Yan ang matindi. We're being very candid with the And then sasabihin nyo committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception. Pati batas binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple Kasi bendalo kasi would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only of... Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito. Nag-uusap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Diskaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa din. Nandito pumunta siya rito. Kaya ang palagay ko noon, processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking. Di ba? hinaharangan kasi mabibisto ang mga Marcos sa Ilocos Norte. Napakasimple na pinag-uusapan natin, Prosecutor Padulyon. Huwag na nating i-complicate ito. We apply this law to everybody. Kaya tinatanong ko lang, okay lang naman kung qualified si Yusek Bernardo. I have nothing against Yusek Bernardo. Okay lang. Tinatanong ko lang, para yung application ng batas, parehas lang. So, halimbawa, kung wala namang restitution si Yusek Bernardo, why will you apply restitution to these people? Sir, we did not... That was a statement made by former Secretary Rimulya. When they were referred to Department of Justice for processing, it was because there was a legislative inquiry which was going on. And the Diskaya couple, during the time that they were testifying, stated that they wanted to be provided security and protection. Immediately after they went to the department, said security and protection was provided to them without any consideration yet as to their application into the program. The evaluation for purposes of being considered in the program is a different process which has not been completed. That is the reason why they have not yet been considered as possible state witnesses in the It cases was which are never pending. completed because you were insisting on restitution. Drop it. Para sa ganun, kung mag-apply sila at kung qualified sila, pagbigyan ninyo. Yun lang ang ano dyan. No, sir. Again, let me disabuse the mind of the good senator. There is no requirement that for purposes of processing, they will have to go through or they will have to make restitution. Yun nga Because it will sinabi ni still go Boying through Rimulya. evaluation. Sinasabi ko sa iyo, yun ang sinabi niya sa press conference niya. Sinabi niya yun eh.
Alam mo, mag-a-apply lang sinasabi ko. Kung ang restitution mangyayari at the end of, let's say, napakita talaga na meron silang pananagutan sa batas, later on, restitution is talagang kailangan. Pero nag-a-apply lang yung tao Kaya nga, witness Yan, nangyari nga kay Bryce Hernandez, sinauli niya mga magagarang sasakyan, hanggang ngayon akusado pa rin siya. protection and benefit program. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. So kung qualified sila, i-process natin. Kung nag-qualify, salamat. Kung hindi sila nag-qualify, wala tayong magagawa. Mr. Chair, it is not as if the reason why they are not being processed is because of the restitution that you mentioned. The fact is, Prosek, ang sinasabi ko, hindi yun ang naging unang dahilan kasi kaya siguro nabanggel ito. Maraming procedures diyan. Kaya lang, ang sinasabi ko, ang pinipilit kong ipaintindi sa iyo ay yun doon pa lang Doon pa lang na-stop sapagkat pinilit ni Secretary Boying, mag-restitute ka muna. Sabi ko, nawala na. Ayan, Mr. Chair, maungkat din kung yan. ang kagustuhan po Maungkat ulit ng yan. Diskaya couple is makonsider sila o mo-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits to justify the department being able to evaluate the same. Let's not talk about tapos restitution. na. Okay na yun. So wala nang restitution. Mr. Diskaya, Ms. Diskaya, kung talagang gusto nyo at kung gusto nyo mag-apply talaga, ayun, wala nang restitution pero kailangan mag-qualify kayo. Kung hindi kayo qualified, wala tayong magagawa. Mr. Chair, may I interject? The Vice Chairman is recognized. Ayan na si Erwin Tolpa na binigyan ng 6 na maleta. Pakinggan Yeah, I natin. just want to be clarified, PG Fadulyon. Ano ba talagang gusto ng DOJ to be mabigyan ng restitution immediately? Kasi may sinasabi ni Senator Marcoleta, there will be a process. What is your stand here? Sir, my position is this, if I may. Restitution, Senator Marcoleta is correct when he pointed out that restitution is not a requirement under the WPSB law. It Okay. is, as I said, it is not explicitly stated there. However, when the process of when the witness who applies to to be admitted into the program is evaluated, and for example they qualify, their qualification is now subject of a memorandum of agreement between the department represented by the secretary and the applicant. Now, in the memorandum of agreement, there are terms and conditions that may be agreed upon or imposed by the parties, and restitution is part of them. If I may be allowed to explain further, kung halimbawa po meron po tayong witness na nag-a-apply sa programa, at sinasabi na nila, I am remorseful, ako po ay nagkamali, ako po ay nakakatanggap ng pera na galing sa nakaw o hindi sa matamang paraan, at ito po ay sosoli ko. Sasabihin po ba ng department, hindi naman kasi part ang restitution dito, so hindi mo kailangan magsoli. Kaya po yan inilalagay sa memorandum of agreement kung meron man, para lamang po masiguro din ng department na at least kung meron pong ill-gotten wealth or if a person is unjustly enriched, monies will be returned back to the coffers of government. Remember, sir, if one is covered under the program, Ang problema dyan sa iyo, Attorney Padulyon, ang magiging kondisyon naman, may ilalagay naman sa kondisyon. Makikita nyo sa kanilang affidavit kung magkano ninakaw nila. Malalaman mo na ngayon kung magkano isa sa uli. Tapos, kung hindi mo pa mapaipabigay sa kanila, kung maaaring hingian mo lang sila. Pero it's not as a requirement for you to say na yun na talaga yun. Na kung hindi ka magbibigay, ay hindi na matatanggap. Tandaan mo po, Attorney Padulyon, matagal ka na dyan sa Department of Justice. State prosecutor ka pa. Ang importante, alam mo yan, ay testimonya. So paano na yung magtestimonya ang tao kung sa umpisa pa lang hinaharangan mo na? So what is important is ilagay lahat sa dokumento kung magkano ang makikita ng korte later on na napunta sa iyo ay ibabalik mo. Dapat sana ganun na lang kasimple. Ang problema, pinapahirapan ninyo eh. Kasi unang-una, alam naman natin ang dahilan. Tinawagan kayo ni BBM, ni Sandro, na harangan nyo yan. Kasi kung oras na magsalita yan, mabibisto ang Ilocos Norte na pinakamalaking kontraktor dyan ay mga Diskaya. Yan ang pinakaproblema. So ito ngayon, si Marcolita ngayon nandyan,
maungkat ulit yan. One of the results would be if there is a case where they will be testifying as a witness, So anyway, kung hindi sila magsauli, alam mo, nagpirmahan. Pag hindi sauli, edi pwede na sila mapakulong. Ganun lang kasimple. they will not be included in the information anymore. And if they're not included in the information, it means they have no criminal liability and forfeiture will not lie as against them. A process which will happen much later. Okay, sa Republic Act Hindi naman mali ang rason mo, Padulyon. Kahit hindi sila naisama sa impormasyon na isa kakasuhan, pwede na sila kakasuhan, isasampa ng kaso later. Kung gusto mo talaga. Kung hindi sila sumusunod sa usapan. Okay? Ganun lang kasimple. Tingnan natin ito yung pagpalabas ni ano. Ito si Gutesa, ang ugat nito na ebidensya. Unang ebidensya laban kay saan ba yun? Laban kay Romualdez. So wala pa rito. Anyway, pupunta tayo ngayon dito sa sinasabi ni Antonio Carpio na dating justice na ang pinakamalaki, mas malaki pa sa nakawan sa panahon ni Marcos Sr. ay itong flood control project. Itong sinasabi. Pagtingnan muna natin si Carpio. Ayan pa si Carpio. So nagsasabi siya. Pakinggan mo natin sandali. This is more of a political question before we go. The president has 2 years left before the next elections and other candidates already filing that they will be running for president. What should the president strengthen and focus on in these last, actually, it's a year and 10 months? Before the filing to. Well, I don't know if he can still reverse it, but he has to show concrete achievements in this flood control scam because this will destroy his legacy. I mean, this is worse than the corruption during the martial law regime. So this will really destroy the name of the Marcoses. And remember, he said he was running to redeem the honor of the Marcos name. And if he leaves office with this unresolved, only the small fries are in jail, then the name, the honor of the family has not been restored. In fact, it has been further diminished. And where do you think should the investigation go? How far? Wherever the evidence will lead the investigators, the ombudsman. The ombudsman has said, I will go where the evidence leads me. Well, if that is followed to the letter, then very well. All right. This is an interesting question. No? There's the flood control scandal, and there are issues of alleged ill-gotten wealth, right? And it seems that the Senate Blue Ribbon Committee does not want to go to just an ill-gotten wealth hunt over, let's say, certain officials, like, let's say, former Speaker or Zaldico. That's not the direction they want to go. They want to go to the flood control scandal talaga. Is it interconnected for you? Yes, of course. Because that's the source of the ill-gotten wealth. Yeah. All right. Okay, let us stop at that. Klaro naman kay Antonio Carpio na si Romualdez ang pinagmulan. At kasama siyempre diyan si Saldico. O ito naman, tingnan natin si Erwin Tulfo na nagpiling malinis. Si Erwin Tulfo posibleng imbestigahan. Ako, si Gumban, nagsabi na Marine Officer, kasama sina Mark Tiksay at Henry Uabina ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-sized maleta sa isang bahay sa Green Hill Subdivision. So ano ngayon, Erwin? Kaya pala nag-minority ka? Kasi alam mo, dito patutungo ito.
Grabe ka. O sige. So ngayon, yan na nakikita mo ang mga introduction na pinapakita ko. Oy, si na may Kausing Ramos, inaanak, kamag-anak, inaanak. Tapos si Judge Vlogs, ito si Carpio, batas ng ICC, sinusunod niya yata. So Andrea Gueco, mayap-abak. Tapos Argo, Carpio Inchik. Katoto, galing-galing. Sunod si Raymond Ribocas, hindi mananalo si Marcolita kay DOJ. Wala. Hindi mananalo si DOJ kay Marcolita. Marlon Isguera, buying immunity from suit ang nangyari. Corruption 101. So, Nico Montes, ito na ang inabangan ng taong bayan. Marlon Isguera, tama si Senmar. Denso, hello Idol Katoto. Shout out po. Tapos si Manila Zero, target na minority ang maubos ang majority. Anong klaseng ugali meron sila, kasama nila, ilalaglag nila. Ganun talaga sila. Raymond Ricos, bahaw ka naman, bahaw naman natuto. Sen Marcoleta is correct. Hindi yan patatalo si Marcoleta. Nico Montes, good morning, Attorney Toto. Mauro Lingan, Sen Marcoleta, tuloy-tuloy mo lang ang pag-imbestiga. Bulgar nyo lahat na magnanakaw. Raymond Dibugas, walang BRC subcommittee. Ay, huwag ka na magmaniwala sa mga kwentong ganon. Hindi yan natatanggap sa pansitan. Marlon Isguera, Mauro Lingan, Ronel, okay. Tapos, sino pa? Galaxy, Maria Alexandra Tugas, anak. Good morning, sabi ni Galaxy, watching from Singapore. Si JDRCP, good morning, Attorney Toto. Thomas Esplana, gandang umaga, Attorney Toto. Kausing, malapit na makamit ang hinihintay ng hustisya. Okay, Debot, morning, good Toto. And Edgar Nacion and Arman Gahasan, dumami na ang viewers mo. Salamat po. O, ito naman ngayon. Si Ivan Servo sa Tacorong City. Kamutis News, maayo nga sa Kamutis Island. Galaxy. Takot na takot si Erwin. Takot na takot talagang Hilbert Labrador. Isapin na dapat ng documents ni BBM sa 5,500 flood control project. Sigurado'y kasunod na yan. Okay. Ikida W. Belarus. Basta ako, lagi kitang pinapanood dito sa Saskatoon, Canada. Maraming salamat po. Enerabski, si Adik, diretso ang target, engineer. Okay, diretso na tayo. Pero pakinggan muna natin sandali. Kasi ang alam ko, ipapatistiguhin ni Marcoleta si Saldico. So pakinggan natin si Saldico. Kahit na sa sa video, maririnig natin kung maraming tanong dito kay Saldico, sigurado ako. So pakinggan natin muna si Saldico sandali. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam
Ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Grabe. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Ngayon, malalaman na natin kung anong brown leather bag niyan pag-imbestiga ni Marcolita. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz. Yung pangalan, Joseph Jojo Cadiz, Mina Pangandaman, tsaka si Yusek Bersamin, Adrian. Kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. So, ginagawa talaga ng unprogram appropriation na tapunan ng matinatago na pork barrel. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Again, I informed the So, ngayon, natandaan niyo yung kwento na yan na may pera na yan na dumaan kay Amina Pangandaman, kay Bersamin. Yan po yung 8 billion na hinatid ni JB Olaybar sa Diamond Hotel at sa parking lot sila sa ilalim ng Diamond Hotel nagpalitan ng armored car. At dinala, nag-text pa si Yusek Bersamin kay BBM. Nakuha niya ng 7 billion. So, yan pala doon sila kumuha na ginamit pang kampanya sa senatorial. Nag-text si Jojo Cadiz, si Bersamin,
Ang sagot ni BBM sa kanya, okay, be good. So, yan po. Ito po yung perang ito na 7+ billion. Speaker and ask clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Yan yan yung mga dineliver na malamalita. O yan. Buti naman na salamat, maraming salamat sa Kasalukuyan PH. Talagang pinaghalo-halo nyo na. Maganda pagkahalo-halo nyo. Yan. Dami-dami. Grabe. Isa yan sa mga dineliver ng mga 18 Marines. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Huwag kang magalala, nandyan na si Marco Leda. 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ayan. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon
At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yan, dyan na si Marcolita. Lalabas na ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, he will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Sabi Kasi ni Dennis, they bring me might home. hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Ayun, lalabas na mga detalye ngayon. Kasi si Marcolita na. Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales. Maniwala ka ba dyan na walang dumaang pera kayo? Walang napunta kay Saldi ko? Ako hindi ko niniwala. Malalaman yan kay Marcolita. Salamat sa inyong pag-unawa. Ayan, may karugtong pa. Administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Yan, Marcolita. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez Malalaman natin. na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kaya drama lang talaga ni BBM yung gusto niya gusto ng pauwiin si Saldi ko. Pero huwag ka magalala, BBM. I-interviewin sila ng Blue Ribbon Committee, video conference. Malalaman na ng bayan kung ano ang mga ginagawa mong tarantado ka. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun.
Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Ah, grabe. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Tandaan mo pangalan, Jocelyn Sereño. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024,
personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalin daw niya ito sa Naalala mo ba yung 30 Taman Street na mansion, Raquel? Yan yung pinagkikwento ni Lacson na si Diskaya daw ang gumawa. Na si Diskaya daw ang bumili para kay Romualdez. Si Lacson talaga sinungaling. Gumagawa ng kwento para isalba lang si BBM. bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Tandaan mo bahay ni Pangulo. Number 41. Sa number 41, ano yan? Sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Nara Street. Forbes Park. Malapit lang 30 na Tamarin Street. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Grabe ah. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Ang lahat ng mga ito maungkatuloy ni Marcolita. Grabe. Mag-andam na kayo. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion.
Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Text lang. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede,
ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons. Grabe ba naman dito pag maungkat na to ni Marcoleta, lahat na mahukay ang lahat ng kalansay ni BBM, ni Romualdez at saka iba pa. So, yan ngayon ipakita ko lang yung listahan ng mga 100 bilyon na pinapasok ni BBM para kay Saldico na proyekto. Ito po. Ito dito na magkakasubukan. Ito ng final encounter na tinatawag. Tingnan mo 'yun, no? Ito po yung mga mahigit 100 bilyon. Mahigit 100 bilyon na insertion ni BBM, 81 billion 287 para sa DPWH projects. At tapos 18 billion 768 para sa other government institutions. Ang dami niyan. Yan. Dami niyan. So makita mo. So ngayon, ladies and gentlemen, ito po yung ebidensya, naniwala ako ng buong buo dito na ito talaga ay mga nakaw na ni BBM. So, kaya nga wala natin, at least pasalamat tayo sa Panginoon at naagaw nila yung majority. At nung naagaw na majority ay sila na ngayon ang hahawak ng investigasyon sa flood control. Nakita naman natin na ang investigasyon ng flood control ay tinigil Lacson. Puro pagkunwari. Kaya pati si Lacson dito, pati si Soto, yung 5 milyon niya, makikita din talaga to. Ito yung mga balita-balita kanina. Yan, hinatid. Ito po yung mga galing kay Saldico. Yan, mga hinatid. Kulang pa yan. Napakarami pa kung pakinggan lang natin ang 18 Marines na ipapatawag din ni Senator Marcoleta. So, kita mo ang dami-dami, At 805 billion ang lahat ng delivery. So, ang tansya ko, 2 trilyon ang ninakaw. Ito pong listahan ng mga delivery ni Saldico kay BBM. Palakihin natin. September 1, 2022, 450 million. September 17, 2022, 550 million. 1 billion na yan. September 26, 2022, 661 million. October 5, 2022, 500 million. May mga 1 billion, Grabe. Ganon kaswapang si BBM. Yan. Dapat yan ma-expose na matanggal ang gagong yan. So, ngayon, ito naman, tingnan na natin siguro, sulyapan muna natin ang isang proyekto, isang bahay na binili ni Romualdez dahil sa kita niya sa flood control. Isa lang ito pero marami mag-episode ako, ilabas ko lahat ng mga property na binili ni Romualdez. Ito po yung isa sa Amanpulo. Off of the Aman website. And it Aman says the Villa elegant pala, Aman four-bedroom Villa. beachside villas are designed around a plunge pool and expansive deck, Yan Oh. yan is described as being positioned along the island's spectacular coastline. I'm reading this off of the Aman website. And it says the elegant four-bedroom beachside villas are designed around a plunge pool and expansive deck with 351 square meters of interior space for guests to retreat. And it is absolutely beautiful. And the villas actually have what they call casitas. And those are what was, as previously described, they're standalone bedrooms with their own living space. The amount that I've heard repeatedly was $14 million. That this villa cost $14 million to acquire. Now, do we know for sure that that was the amount? We don't. But
according to a Christie's real estate press release in 2016, about 10 years ago, an Amman 4-bedroom villa was listed at 12 million US dollars. So we can assume that the Plus $14 zero, million is 720 a million. reasonable amount. Almost 1 If billion. 10 years ago, a similar villa was already worth 12 million US dollars. Now, I was told that on paper, Villa 20, the villa in question, is owned by a company called Kamansi Holdings. So I went to the Securities Exchange Commission. Mamaya sa sunod ko na yan, isiwalat. Ang kompleto na yan. May pakita lang ko na isa pa mga property ni Romualdez. Pero sa sunod ko na vlog, ipapakita ko po lahat. Ito lang muna ipakita natin. Biro mo, taga CNN pa yung nag-expose, ha? The lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million, or about 500 million pesos, and a Gulfstream G550 worth up to $35 million, roughly 2.6 billion pesos. Both jets were reportedly bought from business tycoon Lucio Tan and are said to still be kept inside Tan's private hangar. Reports also claim he owns 2 helicopters, a Bell 429 Global Ranger valued at around $7 million, and a Eurocopter EC-145 worth about $5 million, roughly 290 million pesos. And his car collection is just as elite. Rolls-Royce Phantom, $450,000. Mercedes-Maybach S-Class, $200,000. Range Rover S Autobiography, $220,000. These vehicles, along with the jets and chopper, have fueled ongoing speculation about the speaker's luxurious lifestyle. The lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million, or about 500 million pesos, and a Gulfstream G550 worth up to $35 million, roughly 2.6 billion pesos. Both jets were reportedly bought from business tycoon Lucio Tan and are said to still be kept inside Tan's private hangar. Reports also claim he owns 2 helicopters, a Bell 429 Global Ranger valued at around $7 million, and a Eurocopter EC-145 worth about $5 million, roughly 290 million pesos. And his car collection is just as elite. Rolls-Royce Phantom, $450,000. Mercedes-Maybach S-Class, $200,000. Range Rover S Autobiography, $220,000. These vehicles, along with the jets and chopper, have fueled ongoing speculation about the speaker's luxurious lifestyle. The lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million, or about 500 million pesos, and a Gulfstream G550 worth up to $35 million, roughly 2.6 billion pesos. Both jets were reportedly bought from business tycoon Lucio Tan and are said to still be kept inside Tan's private hangar. Reports also claim he owns 2 helicopters, a Bell 429 Global Ranger valued at around $7 million, and a Eurocopter EC-145 worth about $5 million, roughly 290 million pesos. And his car collection is just as elite. Rolls-Royce Phantom, $450,000. Mercedes-Maybach S-Class, $200,000. Range Rover S Autobiography, $220,000. These vehicles, along with the jets and chopper, have fueled ongoing speculation about the speaker's luxurious lifestyle. The lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say So Romualdez... anyway, ito naman, si Erwin, ipakita ko naman si Erwin, na nag-confirm lamang na totoo po ang sinasabi ng 18 Marines na naghatid sila ng 6 na maleta na pera sa bahay ni Erwin Tulfo sa Green Hills. So ito po yung pakita ko sa inyo, katibayan na nakatira si Erwin Tulfo sa Green Hills. Grabe. Dati maglulupa lang ito pero kumita ng gusto. Grabe sa mga, magaling talaga siya mag-imbento ng mga pagkakitaan. So ito po, pumalag sa kanya yung mga homeowners officers ng Green Hills.
Yan, pakinggan natin. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski si So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski si So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski si So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski si So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski si So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for Anyway, kunin na natin yan. Ito naman si Soto na ipakita natin. Mga lintik mga ito, mga mahiling magkunwari na wala silang ninakaw. Mga tsang-ina. Ito si Soto naman, oh. Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Senado, napalitan din ng chairpersons ng ilang komite. Yan. Kasunod Yan ang mga katibayan natin. Mga ito ay may expose ito pag mag-umpisa tayo ng trial sa Blue Ribbon Committee. So magandang umaga po sa lahat at tatawag na lang ako. Si Noli Loyola, si Raymond Ribocas, walang BRC, wala sa Marcha Huwebes pa po. Huwebes pa ang hearing. Tapos Jen Bucanist, hello. Simply Lailani, Merly Sonbing, Mayap Abak, Tirador, Dr. Toto Bertelli, Catalunya kasi salamat po at marami kami natutunan sa usaping legal. Salamat po. Bergie Piquero na maniwan lahat na di lang ma-brown leader bag, maiwan lahat. Noli Labor, Yalan Peter Cayetano, Company Senators, Allied, Protected, Highly Favored, Deeply Loved, Blessed Forever, Champion Reigning, mabangon na ngayon mga Alan Peter Cayetano Group. Galaxy, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Noli Labor, Sara Duterte Scarpio, panalo na forever na, Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Tapos Raymond Ribocas, Toto, wala na kay bago mga isyo, bahaw naman to. Selmar, hindi logical ang conclusion, may butas. Hindi, para mga negative talaga kayo. Raymond Ribocas, dili mo matandog. Martin, pag hindi umuwi si Saldi at testigo si Saldi sa video conference. Tapos Raymond Ribocas, katawan lang ni Martin si Marcolita. Kwento lang yan. Ben Reclamador, affidavit ng mga Marines, puro bahay mo ang pinagsaka ng maleta. Paano ka makakabili ng eroplano, helicopter at mga mansion? Ben Reclamador, madamaan lang sa iyo ang pera. Kaya nga, hindi na ako nimala kay Saldi ko eh. Thomas Esplana, like and share natin ito. Nandito na ngayon sa live na to ni Toto kasing grabe pala ang mga panggagahasa sa mga pera sa bayan. Grabe. Tapos si Raymond Ribocas, Saldi, steady ka lang labas, safe ka diha. Sa Raymond Reclamador, iba ang boses dyan ni Saldi ko. Kaya naggumawa ka naman kinto. Esteban Wakdangan, nako, tatlong mastermind or may hari pa nila sa mastermind. Kimba Wilan, paano yan si Sir, baka Lunes, baka mapalitan naman sila. Ay, hindi mangyari yan.
Imposibleng mangyari. Itaga mo pa sa bato. Rick Madar, huwag ka na makialam sa budget. Tapos, so ano pa? Si CD, 100 billion BBM, sabi ni Salde, grabe, di ba? Malalaman natin pag mag-umpisa ng hearing ni ni Rodante Marcoleta. Hanapin mo na katoto ang 50 billion ni Sandro. Yon, hanapin natin yan. Totilyo. Tingnan natin sino ang una makukulong. Si Roaldez o si Marcoleta. Hindi makukulong si Marcoleta. Kahit anong kaso nila, yung kaso na walang kwenta yon. Okay, Bemski, full force na pag-atake ng troll from Bangag, Tamba. Joy Ripama, ay Brad, takot na sila kapag na-investigate na si Marcoleta. Kay Kumaro, good morning. Joe Vlog Southers TV, Milviana, sir, sa totoo lang, masasayang ang sinasabi ni Ko. Kung hindi, ano yan, magtitestigo siya sa video conference. Sigurado ako. Kay Kumaro, grabe kung pinagagawang bahay sa mahirap. Oo, tama. Sana wala na tayong problema. Michelle Bastis, tapusin ang kawatan sa gobyerno. Daddy Pet, mabait na pugi. Great job. Ramon Di Bucas. LTD hindi nagpatalo ang mga nakaw na 60 billion na PhilHealth. Binreklamador Robert Acception. At pinag-initan nila ang mga sasakyan ng mga diskayas. Kulang lang ito sa mga ari-arian ni Tambaluslos. Kay Kumaro, dapat managot din si Saldico. Siyempre, dapat managot siya. Mark Carlson. Tapos Minandro GR. Good day, idol. Tapos Ricky Saldia. Patawag na si Tambaluslos sa Blue Ribbon. Evangeline Lorenzo. Hindi titigil ang bangag. Pipigilan nila. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Magandang gabi. Magandang hapon. Magandang umaga pa rin. At paki-like na lang, paki-join lang sa channel ko sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at saka sa Twitter. At mayroon pa akong isang channel sa YouTube, yung Toto Kausing, unang mission. Toto Kausing, Dr. Toto Kausing Tirador. Okay. So yan na po hanggang dito at mamaya kakain tayo, mamaya mag-vlog na naman tayo. Maraming salamat po sa pagpapanood ninyo.